Sa pag-login sa SSS online account mo, paano nga naman kung wala ka ng access sa SIM card or sa phone number na nag-appear dito? Ano yung dapat gawin? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. So, pag-login sa SSS online account, mapa cellphone man yan or computer, pumunta lang sa website ng SSS. That's sss.gov.ph at i-click itong login or sa phone ninyo, kung ito lang yung view or yung option na nakikita ninyo, i-tap lang tong create account or login at mula dito, i-enter ang user ID and password. Kapag na-enter na yung user ID and password, tatanungin naman kayo ng PIN or OTP. Ngayon kasi sa SSS, hindi na pwede yung pag-login ng walang OTP. Yun nga lang may mga pagkakataon na nawala na natin yung phone number na nakalink sa SSS. So pag ganyan, pwede natin palitan yung details natin sa SSS branch mismo para mag-update na rin yung phone number. Pero may isa pang option na mas madali lang or online lang gagawin. Ito yung pag-set up ng time-based password. So paano yan gawin? I-click lang tong set up TOTP. At ito yung makikita natin. 4 na steps yung pagdadaanan. Ang kailangan natin ay mag-download ng Google Authenticator app. Para sa step 1 muna, i-enter natin yung user ID and password natin. I-click itong next at dito papasok yung Google Authenticator na app sa phone ninyo. Pwede sa App Store or sa Google Play Store. From here, i-scroll down nyo lang to at sa Google app nyo mismo, katulad na nakikita natin, i-tap nyo lang tong plus na icon and then i-tap itong scan a QR code. And then itapat ito sa device na merong QR code or naka-login yung SSS nyo kung saan sineset up yung time-based password. I-scan lang yung QR code at ito na kaagad, meron na tayong Google Authenticator code dito na siyang i-enter natin dito naman. Mag-ingat nga pala tayo sa pag-enter ng code kasi possible magkaroon tayo ng error message katulad nito. Sa Google Authenticator kasi, nagbabago yung time every minute. Ito yung timer niya, naka 60 seconds yan ang alam ko. And then siyang i-enter dito. Since nagkamali nga tayo, kailangan ulit natin siyang gawin. By the way, meron lang tayong 5 attempts para gawin to or else malalock yung account natin. So dito, nag-generate na ulit ng panibagong code. Hinintay ko lang na lumipas yung 60 seconds. Mapapansin nyo na mabawasan nga pala yung time dito. Nung na-enter ko na siya, nag-proceed na tayo sa step 4 kung saan pwede na tayong makapag-login gamit yung time-based password. Just in case nga pala na kailangan nyong baguhin or nawala rin yung access nyo doon sa Google Authenticator or tingin nyo na compromise, kailangan nyong i-delete, kailangan nyong i-set up ulit yung Google Authenticator, pwede kayo mag-email sa usaptayo@sss.gov.ph. Click natin tong login, enter ulit yung user ID and password, and mula dito meron na tayong 2 option. So pwede piliin nyo yung SMS, pero kung wala nga kayong access, proceed na dito sa time-based. So enter ko lang dito yung code na nag-appear sa Google Authenticator and then click login. Mula dito, pwede nang i-access yung iba't ibang mga features sa SSS. Makikita mo yung contributions dito, yung option din na makapagbayad online, mapa loans or contributions man yan. Also, may mga services kung saan makikita mo pa yung member details mo, contributions din. Also, yung mga services katulad ng pag-add ng bank account or pag-link dito ng bank account sa SSS. Pwede rin mag-request ng My SSS card. Ito yung parang valid ID na at may nakalink pang bank account kung saan pwede rin maging disbursement account. Also, may loans din na pwedeng i-process online at benefits na pwedeng maklaim online din. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.